So hello mga coins, mapagpalang araw po sa ating lahat. So maraming salamat po sa mga nakapanood po ng ating last video. So eto po siya. So yan, maraming salamat po sa mga nakapanood po niyan. So yun, tuloy-tuloy din po mga coins, sa mga nalilito po sa ating channel. So eto po. Yan. So yan, coin review and updated pricing. So yun, nare-review po natin yung mga variant po ng barya, condition, and anything po na gusto niyo pong itanong. So pwede po kayong mag-message po sa akin or mag-comment po kayo na sa ganun magkaugnayan po tayo. So much better, mas maganda po kung yung inyo pong comment is i-screenshot nyo po and then saka po kayo magpasa ng barya. So yun po. So yun, in this video atin pong talakayin itong natitirang last layer po natin. So kung napanood nyo po ito, yan. Yan po yung part 1 natin na tumalakay po ng ating mga non-magnetic coin. So yun. So ito po yung ating part 2, which is yung last video po natin na nagawa po. So ito na po yung pangatlo. So yun, in this video atin talakayin po itong mga bariyang ito. So wag natin masyadong patagalin, pahabain. So tara, let's go! So hello mga coins, mapagpalang araw po ulit sa ating lahat. So yan, bago tayo mag-start mga coins, so makikisuy lang po sana ako na sa tuwing may dadaan po sa ating ads dito sa panonood po natin ng video po natin. So wag po sana natin skip kasi malaking tulong po yan sa ating YouTube channel. So asahan kayo mga coins, lalo na dun sa ating mga solidong subscriber. So yun, thank you in advance mga koy. So yun, in this video atin pong talakayin yung last part nung ating frame. Yan. So yun, ginawa ko siyang tatlo na sa ganun hindi po masyadong sobrang haba naman. So yun, bago tayo mag-start, so yun, iano po natin yung yung kanyang composition. So ito po ay nickel plated steel. Yan. So from the word steel, ito po ay non-magnetic coin. So, namamagnet po ito, mga ka-coins. So, yung pinakabigat po niya is 5.35 grams. So, yung pinakalaki niya is 24 mm. So, yung thickness is 1.9 millimeter. So, yung pinakagilid po niya o pinaka-edge niya, so ito po, yan. Ang tawag po dyan mga coins is reeded. So reeded po yan mga coins ha. So yun, iyan natin, i-zoom natin para mas okay po. So yan. So ito po yung tinatawag po nila na 2013 na bolder letters. So harap at likod nito mga coins is bold. Yan. So bold means bolder. Mas mataba, mas makapal, mas comparison. So ito po, makikita po ninyo. Ito po yung bold na kasama po sa ating series. So makikita nyo po agad thin rim, large script. So makikita nyo po agad yung difference niya. So ito outer rim. So yung common po, halos lahat po ng common is yung outer rim niya po is embossed or mataba. So yung pinaka reverse po niya, yan. Ito, die 3 po siya na bolder letters po. So reverse die 3 bolder letters. Yan. So price, yan. Syempre, tayo sa price. Price, mga ganitong kondisyon, ganito kaganda. Before, yung sa akin, nabili ko siya ng 700. Ganon, mga ganon. So ito, pwede nyo itong ibenta ng 400 to 500. So, pag magbebenta tayo mga coins, much better na wag po natin madaliin para hindi mabili sa atin ng barat, lalo na kung maganda yung ating barya. So yun.
Jump up na po tayo sa next natin. So, ito po yung next natin is yung 2013 na frosted. Yan. So, yan. Makikita nyo po yung pinaka-frost type niya po. So, ito mga coins, wag kayo malilito. Ito po yung tinatawag nila na fake frost. Yan. So, hindi po ito frost. Yan. Kita nyo naman po. So, ito po yung frost. So, unang-una nyo makikita kay frost para hindi po kayo malito is yung outer rim niya po. Yung outer rim po ni fake frost is labas po, emboss. So, sa reverse frost po is makita nyo tin po siya. So, wag po kayo malilito sa part na yan, ha? Yan, kita nyo naman po. So, price ulit. Price nasa 150 hanggang 200, pwede nyo siyang ibenta, lalo na kung maganda, mga ganun yung price niya. Kung hindi na masyadong maganda, pwede nyo siyang ibenta ng 100 to 120, yan. So, kung i-allokin nyo ako, so hindi po tayo bibili kasi marami po tayong stock. So, next po natin is yung 2014 po natin. So, kung mapapansin po ninyo, yan, pakita ko sa inyo, RDE po siya. So, gaya nga po na sinabi ko sa inyo, yung aking series is puno po yan ng RDE. So, wag nyo na po ang allokin ng RDE kasi marami po tayo niya. So, yan, makikita nyo po, almost 50% niya is RDE. Yung reverse niya. So, yun. Next po natin is itong yan, frosted na 2014. So, yan. Kita nyo naman po. Ito po yung pinaka-frost niya. Mga coins, yung parang umiikot na ilaw na yan. So, yan. Or liwanag. Okay nang. So, harap likod, frost po ito. Frosted. So, price 60 to 80 pesos po. May nagbebenta pa po nito ng 120 ang isa. So, yan. So, yan po mga basis natin ng price is galing po yan sa ating mga coin group. So, ito po yung next natin is tinatawag nila na reverse frost. O yung harap po niya is normal. Then, yung likod po niya is ito po pala, sorry. Ito po yung bold letters, yan. So, ito po, same lang po kasi sila ng over. So, ito po, yan, kita niyo po. Tapos, yung pinakalikod niya po is, yan, kita niyo po, frosted, yan. So, magkano price? Ulit. So, ito, pwede ng mga, para sa akin kasi mas mahirap tong hanapin. So, ito, pwede ng mga nasa 100 to 120, ganun. Yan. So, ayan. Medyo mahirap kasing hanapin to. Compare dun sa isa na frosted. So, siguro para sa akin, mas makatarungan yung ganong presyo niya. So, ito po yung bold letters na sinasabi ko mga coins. So, mapapansin nyo, normal po yung harap niya. Ayan. Then, yung pinaka-reverse po niya, pinaka-likod po niya is, kita nyo po, non-frost po siya. So, halos parehas po siya nito. Hanapin natin yung 2015 natin na bold letters. So, para meron tayong konting comparison. So, ito po. Kita nyo po. Thin rim. Yan. Tapos, mas bolder po yung mga script. Then, yung pinakalikod. So, yung harap po niya is yan. Mas maganda nga yung harap nitong 2014. So, price nito. So, hindi po die-3 ang hinahanap ko ng ganito bold letters mga coins. So, price, pwede ko sa inyong bilhin. Ito, pwede ko sa inyong bilhin ng 800 hanggang mga ganun, 800 pwede. Kasi mahirap po talagang hanapin tong variant na to. So yun, next po tayo dito sa ating 2015. Yan. So ito, yan. Kita nyo naman po yung pinaka likod po niya. So asan na ba yung ating RDE na to? Saglit lang mo. Saglit lang. So ito po yung RDE muna. RDE. Yan. So para baka sabihin nyo po ay tayo nagjo-joke lang. Yan. So, yan. Ito po yung RDE niyan. So, yan. Makita nyo naman po. Nandito po yung 1993. Pag inikot nyo po siya. Ayan. Yan. RDE. So, next po natin is itong reverse frost. So, yung tinatawag nila reverse frost sa overs po. Ito pala yung reverse frost. So, lagi ba ako ito. Yan.
So, ito po yung reverse frost. Yan. So, sa obverse po niya, sa harap po niya is normal. Then, yung pinaka-likod niya or pinaka-reverse niya is yan, frosted po. Kita niyo naman po yung ganda or kinang po ng baryang to. So, next po natin is itong ating bold letters. So, yan. Kita niyo yung harap, normal. Then, yung likod, yun. Bolder yung pinaka-letra po niya. So, tin rim pa rin. And then, yung cogwheel, yung gear, mas malaki. And mas dikit po yung kanya 1993 dito sa ating inner rim. Ayan. So, ito po yung price nun. Pwede nyo po siyang ibenta ng 40 hanggang 30 pesos. Or 40 hanggang 50, ganun. So, ito po yung ating sunod is yung reverse frost or frosted. Sorry. So, ito po yung isa po niyan. Yung tinatawag ko na black tone. Yan. So, makikita niyo po yung kanyang difference o pinagkaiba. So, ito po kasi yung black tone ko na tinatawag is ano po ito? Iba po yung texture niya. Para siyang gray. Buksan natin mga coins. Wait lang. Yan. Saglit lang to. Mabilis lang to. So, yan. So, ito po. Yan. Nakikita niyo po yung difference ng pinaka-kulay niya. Yan. So, yan. Parang gray po ito. Yung tinatawag ko na black frost. So, yung reverse niya, yung likod niya. Yan din po. So, yun, isa to sa mga i-include ko sa aking gagawin na series. So, yun. Wait lang. So, yun. Ito po yung isa. So, itong isa medyo confused ako dito sa barya natin. So, tingnan nyo ito mabuti. Ito gagawin ko siguro. Possible gawin ko ng content to. So, makikita nyo sa harap niya, wala siyang ano ng frost. So, sa likod niya, para siyang bold letters. Diba? So, yan gagawin ko ng content to. So, hindi ito masabi na die 3. So, hindi po ganito yung itsura ni die 3 na normal. So, comment po kayo kung anong masasabi o mahahatol dito sa baril na to. So, next po natin is yung ating 2016. Yan. So, mapapansin po ninyo, yan, RDE po siya na die 3. So, ito mga ganito mga coins, masabi ko medyo semi-hard to find na rin to. So, medyo mahirap na rin hanapin yung mga ganitong coins. So, possible yung ganito dati, binili ko ng 30 pesos ang isa. So, 20 to 30 pesos. Pwede nyo po siyang ibaligya o ibinta. Ayan. So, ito po yung ating RDE na 2016. Yan. So, ito po yung normal. Ayan. 20 die 3. So, next po natin is 2017. So, asan ba ang ating... ito po yung tinatawag nila na... Yan. Die 1. Yan. Kita naman. Ay, die 2 to. Ayan, die 2 to. Sorry. So, makikita nyo, may mga small, error. So, pag may mga ganitong error, mga coins, so, wala pong no added value to, ha. So, yan yung mga ganyan. No added value yan. So, medyo common kasi yung mga ganyang error. So, bakit ba nagkakaroon ng price yung mga error natin? So, syempre sa pagkakagawa o pagkakamint. So, kung mas marami, mas lumiliit yung percentage na mahal siya. So, ito po yung ating 2017 na die 3. Then, ito po yung isa. Yan. Error po. Kaso malito yung percentage. Yung makita nyo. Ayan po. Error siya. Kaso napalit lang no percentage. So, next po natin is yung mga commemorative po natin. So, yan. Si Recate. Okay. So, yun. Isa to sa mga masabi ko na mahirap na rin mahanap. So, yun. May video po tayo kung magkano po yung updated price nito. So, yan. Next po natin is ito si Rizal. So, yan. Common. Ito po yung common na Rizal mga coins. So, nagtataka nga ako sa spot na to eh. Oh. Tingnan nyo.
So may para siyang hati dito sa may upper part. Yan o, kita nyo naman po. May para siyang hulma, hindi ko mawari kung ano to. So ito po yung common, then ito po yung rare. Ito yung rare, tingnan nyo. So makikita nyo po kagad sa kanyang mint mark, is mas thinner yung rare. Tapos yung kanyang year, nakalagay 150 years. So, mas thinner to. Diba? So, ito po yung rare niyan. So, next po natin is itong ASEAN natin. So, may hinanap po tayong ganito. Yung merong, yung walang ASEAN logo. So, ito po yung ASEAN logo na sinasabi ko. So, yung hinahanap ko po niyan is yung walang ASEAN logo. So, ito po yung ating sample video para dyan. So, ito po. Yan. So, yan makikita nyo po dyan sa video na yan. So, wala siyang ASEAN logo. Yan. So, isa yan sa mga masabi ko medyo mahirap na rin pong mahanap. So, yun. So, next po natin is itong Torres natin. Yan. So, kung medyo familiar kayo sa mga commemorative, mas maganda mga coins. So, next po natin si Torres. Yan. So, yan. So, yung isang set nito, yung 5 peraso, pwede nyo siyang ibenta ng nasa pinakamababa is 150 hanggang 200 ang isang set. So, 5 pieces po yun. So, mas maganda mabuo nyo yung kasama to, yung tin script, kung tawagin ng iba. Then yung walang ASEAN logo. And then yung Mikowa na commemorative. So, yan. So yan, thank you sa mga nakapanood po ng ating video na to mga coins. So please like lang po sa ating video. Yan. So ito po yung mga nag-comment sa ating video na to. So ay sa ating last video. So ito po yan. Yan. So maraming salamat po sa panonood po ninyo ng ating mga video. At the same time siyempre sa pag-like and pag-subscribe na rin po. So yun, kita-kits po ulit tayo sa mga susunod nating content. So, yun, medyo mahaba na rin and marami na rin po magkakasunod kasi itong video na to kasi para ligpit ko na rin to, maiayos ko na rin po. So, yun, ingat po kayo mga coins and God bless us all. Kita-kits sa susunod na vlog.